modified work schedule ng mga local government units sa National Capital Region. Ating namang tatalakayin kasama si Attorney Eileen Lisada, Commissioner mula po sa Civil Service Commission. Commissioner Lisada, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Ninya, ADG Jonathan. ADG ka na pala. At sa lahat ng nakikinig at nanonood, magandang tanghali po. Yes. Alright, kita na natin si Ma'am. Yes. Yes, ADG. Yes, Ma'am. Gaano po kahalaga itong bagong work schedule na ipapatupad sa Metro Manila LGUs bilang temporary solution sa matinding trapiko sa National Capital Region? Mahalaga po. Lahat po tayo ay apektado ng matinding trapiko sa NCR. Sa palagay ko, lahat naman tayo ay gusto nang masolusyonan ito. Ang tanong po, ano po ang temporary solution na pwede po nating gawin? Mahalaga po. Ma'am? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa inyo pong tala, gaano karami po ang mga empleyado ng mga LGU sa NCR at mula sa ilang opisina po sila? Out of the 440,009 NCR located employees, 65,693 or 14.93% are employed po ng mga LGUs. Idadagdag po natin dito ang mga JOs at COS. Ang total po natin nito for the JOs and COS ay 145,096. So ang total ng NCR LGU staff po ay 210,789. This is covering po 17 LGUs po, Ma'am Ninya. Okay. Napakarami po pala, ng mga empleyado ng LGU. So, paano naman po yung mga nagtatrabaho sa national government? So, posible po kaya na ipatupad rin itong 7 a.m. to 4 p.m. work schedule sa lahat naman ng national government agencies dito sa Metro Manila? Gusto lang po namin klaruhin, ang ginagawa po ng CSC, when we came out with the MC number 6 series of 2022, yung flexi work arrangements, ang ginawa ko namin is to present sa heads of agencies the options, kasi marami hong options ang pwede nilang pagpilian. So, ang heads of agencies po, the secretaries or other heads of agencies po, ang pwedeng pumili kung ano yung nararapat na flexi work arrangement ang pwede nilang gawin. So, pipiliin ho nila. So, in the case of the LGUs, pwede po nating tingnan ano ho ang mandato ng mga LGUs. Meron silang frontline, meron silang health, meron silang disaster, meron silang economic enterprise, meron din ho silang mga research. So, ano po yung dapat na temporary solution na pwedeng ibigay? So, 7 to 4 is one of them. Pwede naman ho din yung iba ay staggered working hours or shifting. Meron din ho flexi time. Ang iba pwede hong pumasok ng 9 a.m. hanggang 6 p.m. as long as you count in and put in 8 hours of work. So, ito ho ay yung sinasabi natin na there are other options na pwede hong i-combine ng heads of agencies and the CSC together with Chair Carlo and Com Ryan Acosta. We are willing to give technical assistance po. The CSC, ROs, regional offices, and field offices, we are ready to give technical assistance kasi meron din pong ibang aspeto, mga solo parents that they are allowed flexi working hours po, ADG Jonathan po. Okay. Bukod po sa mga na-mention nyo, ma'am, meron pa bang iba pang flexible working arrangements na pwedeng ipatupad sa mga tanggapan ng gobyerno? So, meron ho tayo, number 1, is the flexi workplace. Ang flexi workplace po, tatlo. Work from home, work from a satellite office, work from a regular fixed place. Kasi ho, di ba paminsan nasa-sprain kayo, nagkakaroon kayo ng sprain sa ankle, hindi kayo makalakad, pero pwede naman kayo magtrabaho. So these are options po na sinasabi natin. Medical, aside from the medical, meron ho tayong, so 1 is the flexi workplace, 2 is the compressed work week, meaning 5 days, gagawin ho natin 4 days, pero dapat ho, klaruhin ho natin, from Monday to Friday, dapat ho may tao yung ating opisina. So we are saying compressed work week, meaning your 8 hours will become 4 days. Pwede hong combination din ho doon. Pwede kayong work from home or pwede kayong compressed work week, combine nyo. Meron din hong skeleton workforce.
Meron ho tayong work shifting. Ito yung para sa mga 24 hours like immigration, sa Philippine Ports Authority or yung sa airports po, no? Meron tayong flexi time. So, pwedeng may pumasok ng 7 to 4, meron pwedeng pumasok ng 9 to 6, and then yung mga disaster or yung mga in charge po sa mga responses, yun ho, responding po to natural disasters, yun ho ang pwede nating staggered shifting hours po. So, it's a combination of the different flexi work arrangements po. Okay. So, marami palang options ang iba't ibang government agencies and depende po ito sa head of agency kung ano yung kanyang pipiliin na flexible work arrangement. So, bali po sa inyong tala sa Civil Service Commission, gano'n na pong karami ang mga ahensya na nag-implement nitong flexible working arrangements in Metro Manila? Okay, based on the data that we have po, no, there are at least 499 agencies na nag-adapt. Oh, you're asking Manila. The data given to me po ay 499 agencies na flexi-work arrangement. I am not so sure whether this is Manila lang alone, but we need to populate it po, no? Dagdagan po natin kasi as of April 15, 2024, there are 3,429 government agencies. Hindi pa ho kasama dito yung mga LGUs. So, kailangan ho nating dagdagan para we are reaching out to the different government agencies. I-try niyo po i-consider ang flexi-work arrangements, especially po ngayon, no, tag-init, and marami ho may mga asthma, may mga hypertension. Baka ho pwede niyong pag-aralan, and then we can give you technical assistance po. Okay. Sa ibang usapin naman po, ano naman ang masasabi ng komisyon sa patuloy na mataas na approval rating at approval trust rating ninyo mula po sa publiko? Nag-release na ho ng news release ang CSC dated April 12, 2024. Allow me lang po to read, no, yung ano hong mensahe ng aming chair, si Chair Carlo. Ang sinabi po niya, on behalf of the 1,300 strong employees of the CSC nationwide, I would like to express our gratitude for the trust and approval that the public has given us. Ang inyong tiwala ay magsisilbing inspirasyon upang aming patuloy na maihatid ng maayos ang mga napapanahong serbisyo at programa para sa mga kapwa lingkod bayan ng bansa. Yun po ang sinabi po namin through our chair po. Okay, may tanong po dito mula sa GMA News Desk. Nagpunta po si former Governor Chavit Singson sa MMDA para sa intensyong humingi ng paumanhin at magbigay ng 200,000 pesos na pabuya para po sa mga enforcers na nakahuli sa kanya. So tinanggap naman po ito ng MMDA at sinabi ni MMDA, nasa MMDA General Funds po mapupunta ito at hindi sa enforcers. Gayunman, sa inyong opinyon, tama po ba ang ginawang pagtanggap ng MMDA ng pera mula kay former Governor Singson? Okay, before ko po sagutin yung tanong nyo, klaruhin lang po natin, ang General Fund po, kinausap ko po yung head ng aming finance, si Director Mavic po. Ang pwedeng magdeposito sa General Fund ng government agencies ay ang DBM. Dito ho, dina-download sa amin ang pera na ginagamit namin for operational purposes like personal services, maintenance and other operating expenses, and capital outlay. Yun ho ang General Fund at yun ho ang mga items under the General Fund ang pagkarelay sa akin. So, whether tama or mali, meron po tayong Republic Act 6713, Section 7, Prohibited Acts and Transactions, Section 1, title. Ito ho ay ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So ang Section 7 po, sinasabi, and I'd like to read it, solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit or accept, directly or indirectly, any gratuity, gift, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. I'd like to stress this, while maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lang alam ni
ng official po na meron ho tayong batas na ganito. Because try to imagine, Ma'am Nina, kung marami hong magva-violate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine, there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi. Kasi po, sila po ay bayad na, yung mga enforcers, bayad na po sila ng bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan, and you do not have to reward us for doing our work. So sa madaling salita, attorney, bawal po na tinanggap po nila yung pera na iyon. Sa pananaw ko po, I used to be with the Office of the Ombudsman, sa batas po 6713, bawal. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Eileen Lisada, Commissioner ng Civil Service Commission.